Ano-ano nga bang checklist ang dapat na meron ka kapag magpaparent ka or parating na yung tenant mo para sa contract signing? Kung naalala nyo nung isang linggo, pinag-usapan natin ano nga ba yung proseso ng pagpasok at paglabas ng tenant. Sa video naman na to, tuturo natin sa inyo yung actual no, na ginagawa natin proseso at steps at mga checklist na hindi natin kinakalimutan para mas smooth yung process ng contract signing ninyo. Before we start, baka pwede naman ako makaingin sa inyo na isang like lang sa video na to. Comment down below na rin kayo na mga gusto nyo pag-usapan natin or mga tanong ninyo or mga additional. At i-share nyo na rin yung video na to sa mga kaibigan nyo mahilig sa real estate video. At ito na nga, isa-isayin natin yung mga checklist na dapat nyong tandaan. Una, yung kontrata ninyo. Wag mo kakalimutan yan. Pangalawa, itong acknowledgement receipt kung wala pa kayong BIR receipt, no? Or original receipt na tinatawag. So, kung nag-apply pa lang kayo ng business permit ninyo, pwedeng issuean mo muna yung acknowledgement receipt para kahit papano meron siyang katunayan na nagbayad siya sa'yo. Pagkatapos mo mag-issue ng resibo sa kanila, siyempre kakailanganin mo rin, no, ng envelope para lalagyanan ng pera or any cheque na ibabayad nila. Company ID, wag mo kakalimutan. Or at least valid ID man lang, no, para makilala ka nila. Kasi siyempre, first time kayo mag-meet, pwedeng lokoy mo sila. Wag mo rin pala kakalimutan yung ballpen kanina. Ito, face mask, kakailanganin mo rin yan. Kasi may mga tenant na medyo maarte, so mabuting magdala ka pa rin ng face mask lagi. At kung mapapansin nyo, meron tayong basket na hawak. Ito po yung lagi natin binibigay sa mga tenant pag nagkikita kami. Kasi minsan tumatagal lang isang oras, no, yung viewing at pakikipag-usap. So mabuting meron silang konting pagkain para di naman sila gutumin dyan or mainitan. Kasi syempre kahit papano, marerefresh naman siya doon sa inuming binibigay natin. Habang wala po yung tenant, binabuti natin palinis muna yung buong property na medyo madumi pa kasi para as in sobrang linis bago nila makuha. Medyo may pagka OCD ako ng kaunti pagdating sa mga new tenant, no? Ayoko makita nila na medyo madumi yung apartment natin or yung pinarent natin. Alinsunod na rin, no, sa ating kontrata na malinis nating ita-turn over sa kanila to. Pag dumating pala yung tenant, wag niyo siyang kakalimutan hingan ng isang valid ID Xerox copy. Pero sa ibang company, katulad sa amin, kung may office na kami, ang gusto namin sana, yung ID nila mismo is kami yung magsi-Xerox para mapatunayan namin na valid yung ID nila. Bago kayo maghiwalay ng tenant after contract signing, huwag nyo rin pala kakalimutan yung move-in checklist, yung pinakita ko kanina. Doon kami nagte-take note ng mga sira sa loob ng apartment para at least pag umalis sila or pagpasok nila sa mismong apartment, alam nila yung mga sira na dineclare namin. May mga experience din kasi kami before na tenant na sinasabi nilang sira na raw mismo yung inidoro namin bago namin iparin sa kanila. Samantalang brand new lahat yan. So, simula no, nagkaroon kami ng mga move-in checklist para maiwasan yun. Hindi ko na guys na video yung mismong contract signing namin for their privacy. Pero isa sa mga lagi kong sinasabi, once na nagkakapirmahan kayo, lagi nyo ipapaliwanag yung pinakalaging pinagtatalunan or pinagkakalituhan ng tenant at ng landlord. At ito yung advance and deposit. Kailan ba talaga ito mako-consume at kung bakit hindi pwedeng gamitin yung security deposit dahil ibabalik nga sa kanila to after ng kanilang contract. Yun lang naman, no? Yung madalas na pinagkakalituhan at pinagtatalunan. So mabuting ipaliwanag yung maigi sa kanila yan bago sila mag-rent dyan. So nung natapos pala yung aming contract signing, naghiwalay na kami ng tenant, ibinigay ko na sa kanila yung mga susi. Bago nga pala kami maghiwalay ng tenant tong araw na yan, nag-request pala sila sa amin na baka pwede namin silang i-assist dun sa aircon na kinakabit nila. So since madali lang naman yung kanilang nire-request, pinaunlakan na namin to para at least mas smooth yung process ng pag-rent nila doon or pagtira at mabilis silang makapag-move in. Paglabas namin ng property ng subdivision na to, kinausap na kagad namin yung HOA tungkol sa mga other documentation and clearance, no, para at least paglipat nila next week, wala nang question sa kanila. So just this morning, no, tumawag tayo sa kanila at nag-follow up tayo kung kamusta na yung paglipat nila. So far, almost 95% okay naman, smooth naman. Medyo natagalan lang daw sila sandali sa pagpasok do sa guard, pero overall naman smooth naman yung proseso na nangyari sa amin.